Yan po. So, Yorme, mula po sa usapang basura, ito rin po ay nabalita yung nakapag-init po ng inyong ulo dahil nga po sa illegal na demolisyon ng RASAC or Rizal Avenue Sports Athletics Complex. Formal nang sinampahan ng criminal case ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila laban sa General Manager ng Chelsea Construction and Supply. Mhm. Oh, yan. Kasi hindi naman ako nagkulang mo ka for almost 2 months. Nagsasabi naman ako na kumuha kayo ng permit, building permit, demolition permit. Tungkol sa pagdidiplomasya ko, may sumubok pa. Mamalas-malas mo. Isa lugar kasi na yan, yung katabi niya, magtatayo tayo ng bagong library para sa mga taga Santa Cruz. Lumapit sa akin yung mga taong bayan, lalo na yung mga senior citizen, na gigibayin yung kanilang pasilidad. At giniba na nga yung RASAC. Pati yung daycare. Sabi ko ako, ba't nagkagano? Tinanong ko si Andres, meron bang demolition permit? Wala. Meron bang building permit? Ako, we have to put an end to this. Kaysa magturo tayo na magturo. Ito, tinuluyan na natin. Multiple cases yan. At saka yan mo ka, hindi birong kaso yan. Criminal charges yan. Criminal complaint. Susunod pa natin dyan yung civil. Kaya naman kayo na mga manonood, baka nanonood yung mga kontraktor ng DPWH o ng national government. Welcome kayo sa Maynila. Mag-apply kayo ng building permit. Magbayad kayo ng mga kaukulang buwis o regulatory fees. Total, bayad naman kayo. Kasama yan sa computation. No? May gobyerno na po sa Maynila. Alam mo bang gagawin natin susunod? Magpapile pa tayo ng civil case para proteksyonan yung pag-aari ng taong bayan. Kasi property natin, yung mga giniba. Nasaan na ngayon? Tapos, ang susunod yan, baka papanagutin naman natin kung merong kapabayaan ang empleyado ng lokal na pamahalaang lungsod. Ibig sabihin, sarili natin. Inaalam natin ngayon, iniimbestigahan ngayon. But for the meantime, I think the people of Manila wanted, tuluyan na yung mga taong ito. Kaya ginampanan naman natin yan. At sana ito'y maging alaala. Pinasarap ko pa no? Babala. Sa mga gumagawa ng pagawaing bayan. Gusto po namin yan. Tugunan nyo lang yung inyong obligasyon. May gobyerno po sa Maynila. Meron pa tayong gagawin. Kung ako sa inyo, magbayad na kayo ng inyong mga buwis o what you call contractor's tax. Yan, mas mabigat yan. Another kaso yan. Pero, again, bilang ama ng ating lungsod, pinapairal ko pa rin ng diplomasya. Kaya lang po, ang lahat ng bagay ay may katapusan. Hindi naman po pwedeng puro diplomasya lang kami. We have to put an end to this thing. Basta kami seryoso. Kung sa tingin nyo joke kami, wala kami magagawa. Karapatan nyo yan. Basta kami, gagampanan namin itong kulin. Yun nga po, Yorme. Sabi ng ating netizen, si Judy Horca, yes, active at may gobyerno na ang Maynila. Yun naman ay ninais ng taong bayan. Kasi kung hindi hinahanap ng taong bayan niya, malamang hindi tayo nakabalik. Yan, inaasahan sa atin ng taong bayan. Tuk din natin yung ating tungkulin sa kanila. Pumanatag po kayo. Basta tayo, no holy cow. Panagutin natin yung mga individual na lumalabis-labis. Kahit malaki pang kumpanya yan. Good luck sa kanila. I wish them well. For the meantime, gusto natin maiparamdam sa ating mga kababayan na may gobyerno silang matatakbuhan. Opo, dahil nga Yorme, pananagutin niyo po itong mga ito. Meron pa kayong gustong panagutin dahil sa natuklasan ninyong 14 billion
flood control project Ayan. sa Maynila. Ayan yung sinasabi ko sa iyo na yung susunod natin gagawin. 14 billion. Natagpuan natin. Alam mo saan natin natagpuan? Una, may nireport yung GMA7 na 215 na flood control project. Buti pa GMA7 nalaman. Pero may gobyerno ng Manila, walang kalang malam. Kasi nga, hindi ko alam ba't kinukubli nila eh. Wala naman saan natin nasiyasat. Would you believe? Office of the President. Sa website. Doon. Andun daw. Alaman natin. Kaya nagkaroon ng total 14 billion. O, di yun ay tapos na. 2022, 23, 24, and 25. So, bumaha ng pondo sa Manila sa flood control. Tapos na. O, baha pa rin sa Manila. Yun ang ironic. Doon ang nakakalungkot. Ngayon, maswerte naman tayo mga Pilipino. Hindi lang mo bilang mayor, ha? Hindi lang bilang Manileño. Tayo, mukha. Bilang Pilipino. O, si Senator Ping Lacson, nag-deliver ng privilege speech. Si Senator Marcoleta, iniimbestigahan na. O yan, habang iniimbestigahan nila, o tayo naman, ang habulin natin, what is due to the city. Lahat yan, i-issuean natin ng SOA. Statement of Account. Kasi hindi po pwede. Akalain mo, yung ordinaryong tao, pagka nagpapagawa ng bahay, nagbabayad ng contractor's tax, building permit. Pero pag parang mga anak ng Diyos, anak pinagpala, exempted sila. Hindi naman pwede. Basta kayo, kung nanonood kayo, may pagkakataon para sa inyo. To redeem yourself. Kung hindi, huwag na po tayo umabot sa korte. Babayad kayo ng buwis. Kukuha kami ng abogado para idemanda kayo. Yung abogadong kinuha namin, kayo din na nagbabayad. Kasi galing din sa buwis nyo yun. Yung pampapasweldo namin sa abogadong magdedemanda sa inyo. Hindi ba laking insulto yun? Kaya may ginana, top din na lang nila yung kanilang dapat gawin bilang naghahanap buhay sa Manila. Ulitin ko, welcome kayo maghanap buhay sa Manila. Pero kailangan nyo rin gampanan yung responsibilidad ninyo bilang negosyante ng gobyerno.